ng kanyang mga anak muna. Ayan. Ano po ba yung mga sinabi ng kanyang mga anak dito po sa napakahalagang araw na to na March 11? Ito po ay 1-year anniversary ng excuse me po, ng pagkidnap kay Tatay Digong. Sabi po ng kanyang anak na Vice President ng Pilipinas, ang naganap na extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ayan. Nanindigan si BP Sara na pamumulitika umano ang dahilan ng pag-aresto sa kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte. 1 taon na ang nakakalipas. Pero kung papansinin nyo po, no, parang ang tatatag po ng mga anak ni Tatay Digong, hindi po sila nagwawala, wala pong ano, no, parang sabi nga, nakalimutan ko kung si E.S. Medaldea o si Attorney Del Grey nagsabi na para natanggap na, si Medaldea, na ang iniintindi ni Tatay Digong hindi yung sarili niya nung dinala po sa dahig, kundi yung mga kasama nila. Lagi po, yun po yung pagkakaiba ni Tatay Digong, no? Iba muna yung bago niya intindi, siya po yung may edad, siya yung may edad, siya yung may sakit, siya po yung ikukulong, pero ang iniintindi niya yung mga kasama niya na mga Pilipino na kasama doon sa eroplano, etc. etc. Pati nga po yung maganda yung mga share nilang kwento na meron po isa sa mga dumakip kay Tatay Digong, pinagagalitan ng misis mismo, naririnig ni Secretary Medaldea na mali ang ginawa nyo, mali. Wala na tayong magagawa, no? Ang galing po, parang ibinigay na po ni Tatay Digong yung sarili niya, no? Ibinigay na po para sa bayan. Okay. Punta po tayo dito naman, maganda po tong mga banat ni Pulong. Ang Marso 11 ay hindi lang isang petsa, isa itong paalala. Ano po ang pinapaalala sa atin? Ito po ang mga sinabi ni Congressman Pulong, ang panganay na anak ni Pangulong Duterte. Ang katapatan ay sinuklian ng pagtataksil. Ang serbisyo ay ginantihan ng pag-uusig. At balang araw ay mananagot sa bayan ang mga pumayag sa kawalang katarungang ito. Hindi ito malilimutan ng mga Pilipino at ang kasaysayan ang husga. Yan po ang katotohanan, no? Maaring ngayon naawa tayo kay Tatay Digong sa sinapit niya. Pero alam ko po, ang magbibigay ng hustisya kay Tatay Digong, yung history. Kung matatandaan nyo, marami pong Pilipino nung panahon nila Rizal. Di ba? Maaring yung mga Pilipino nung panahon ni Rizal, awang-awa kay Rizal nung siya po ay binaril sa Luneta. Pero ang nagbigay po ng hustisya kay Jose Rizal, yun pong kasaysayan. Matagal na po si Jose Rizal na boto na lang ngayon, malamang. Pero ang kasaysayan po, hindi siya nakalimutan. Kaya po, pasensya na kayo minsan, dahil ako po ay mangingibig ng kasaysayan. Minsan, kung nanghihinayang ako na si Tatay Digong ay makakauwi sa Pilipinas at dito siya pakuya-kuya-koy makakauwi, makakabalik, tatambay lang po siya sa Davao City. Ako po, dahil maibigin ako sa kasaysayan. Imagine niyo po, kung si Rizal po ay pinatawad ng mga Kastila nung panahon na yun. Kung hindi kaya binaril si Rizal sa Luneta, makikilala ba man lang natin kaya siya ngayon? Hindi po ba? Hindi niyo po ba naisip? Halimbawa po, may isang pari o
o yung kardinal o kung ano man ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng kaparian ay pumunta sa gobernador general at nakiusap na patawarin o ibilanggo na lang si Rizal, wag nang barilin sa Luneta. Sa tingin nyo ba meron tayong sineselebrate na Rizal Day? Yun po yung sa akin eh. No? Sa tindi po ng ginawa nila kay Tatay Digong, wala na pong mas maganda na pagtatapos sa buhay ni Tatay Digong kung di pagpapakabayani na. Di po ba? Na-imagine nyo po ba? Kung si Tatay Digong po, hindi po ako sa walang na ako'y utak demonyo na, no? Hindi po sa ganun eh. Nanghihinayang po ako. Ang ganda na ng istorya. Alam nyo po, isa sa pinakamalaking bagay sa kasaysayan po o para po sa pagiging bayani, pati po yung kamatayan dapat. Di ba? Dapat dramatic din eh. Imagine niyo. Yan talaga. Binigay na ni Tatay Digong sa atin ang lahat pag siya po ay binawian ng buhay doon. Masakit mang ipanalangin. Pero alam mo si Tatay Digong, marunong po siya sa history. Yun lang po ang pwede kong sabihin. Kasi 100 years from now, 200 years from now, pag-aaralan pa natin si Tatay Digong. Kung siya po ay dyan po madadali sa ICC. Anyways, ano lang po yan, medyo pag-iisip lang po yan ng isang hindi normal na tao. Alam ko po na masayang-masaya naman tayo ngayong kasi ako for future sa mga hindi nakaabot kay Tatay Digong. Pero ngayon alam ko, masisiyahan tayo lahat pagka po si Tatay Digong ay nakauwi sa Pilipinas. So, panalangin rin po natin. At syempre, ano man ang mangyari, ano man po ang mangyari sa ating lahat, sigurado naman tayo na si BP Sara ay magiging presidente. Sana po gumampan po yung pipiliin ni BP Sara. Sana karapat-dapat yung kanya magiging partner na hahabol. May ideya na kayo kung sino yung karapat-dapat. Nakikita na po natin sa aktual kung paano niya hahabulin sa aktual yung mga magna na yan. Okay, yan po ang reaksyon ng dalawang magkapatid.